Nagulantang ang ilang customer ng Meralco dahil sa mataas na bill ng kuryente. At kahit sobra na ang kanilang pagtitipid, kakarampot lang daw ang nababawas sa bayarin nila. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Mula sa paggamit ng telebisyon, refrigerator at iba pang appliances, todo-todo na ang pagtitipid sa kuryente ng ilan nating kapatid. Pero sa kabila ng pagtitipid, nabulaga pa rin ang ilan sa mga customer na matanggap ang kanilang electric bill nitong buwan ng Mayo at Hunyo. Naabutan naming nagbabayad ng kanilang bill sa kuryente ang residente mula sa Santa Ana na si Nova Salvador. Umabot daw ng halos 4,000 piso ang kanyang bill. Nagtanggal lang rep, hindi ka na nagra-rice cooker, nagkakalan ka na nga para lang bumawas. Wala pa rin, ganun pa rin. Ganun di, pag di mo binayaran, mapuputulan kami. Aniya, nagreklamo na sila sa Meralco, kaugnay ng hindi maipaliwanag na taas singil sa kuryente. Yan din ang hinaing ng isa pang customer ng Meralco na si Shirley Pucan ng North Caloocan. Umabot kasi sa halos 4,000 ang bill niya sa kuryente noong Mayo. Doble raw yan kumpara sa bill niya noong Abril na nasa higit 2,000 piso lang. At kahit sobra na ang pagtitipid, 500 piso lang daw ang naibawas sa kanyang bill nitong June. Napakahirap ng isang simpleng mamamayan na magbayad ng napakalaking halaga. Tipid na talaga to the max. Para lang talaga maabot, makabili pa rin tayo ng pangmintinas, pangbigas, pang lahat ng pangailangan. Ilan lamang sila sa mga nagrereklamo sa biglaang paglobo ng singil sa kuryente. Kaya naman, ilang militanteng grupo ang sumugod na sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Panawagan nila, imbestigahan ang questionableng taas singil sa kuryente. Saan napupunta ang mga additional unexplained charges na pinapataw ng Meralco sa mga ordinaryong Pilipino? At pangatlo, kung ito ay unexplained at hindi may paliwanag ng Meralco, ay ibalik sa mga consumers po natin. Paliwanag ng Meralco, walang mga kahina-hinalang singil sa mga customer. Dahilan umano ng biglang paglobo ng bill ay ang pinagsamang taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ang tumaas na konsumo dahil sa nagdaang mainit na panahon. Yung usage nung June vis-a-vis yung usage nung May, ito yung May yung peak demand. Diyan nangyari nung pangailangan sa kuryente ng hindi lang sa Meralco grid pero buong Luzon grid, and I assume maging sa Visayas at Mindanao, no. So the consumption talagang tumaas, no. So naramdaman natin ngayong nagdaang 2 buwan na June at July. Mataas ang konsumo, mataas ang generation charge. Ang resulta, mataas na total bill sa customers. Dahil dyan, naglabas na ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros upang imbestigahan ang paglobo ng singil sa kuryente. Gayon din ang umano'y maling pagbasa sa metro ng kuryente. Handa naman daw ang Energy Regulatory Commission na bigyang linaw ang mga mekanismo para sa karapatan ng mga consumer. Yan ay dahil magtatapos na ngayong buwan ang no disconnection policy ng ERC para sa hindi agad makakabayad ng kanilang electric bill. Palalawigin daw ng ahensya ang pagpapatupad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!